Magandang araw mga katek. May bago na naman tayong dating. Isang Mikata speaker amplifier. Yan. May maalog sa loob ah. Ito yung likod niya. Ito yung harap niya. Bale sabi nung may-ari, parang umuugong lang daw to. Pagka pinower on mo, gumagalaw lang yung speaker pero wala siyang lumalabas ng tunog. So testing natin. Saksak natin. Ayan. Subukan natin. Ayan. Ito yung kanyang power switch. Yan, ganun lang. Wala siyang tunog. Ugong lang. Try natin sa input. Iba na yung function ng mga pindutan niya. Yan, nakaradyo na siya. Pero wala siyang tunog. Wala siyang tunog. So, yun. Ito yung gagawin natin. Buksan natin. Ito yung i-repair natin. Bakit hindi siya tumutunog? Ito yung gagawin natin. Subukan muna natin i-tester yung mga pyesa kung meron bang short or leakage. Yan. So, yan yung natin, yun yung main amp niya. Apat yung niya. Apat yung ginamit na transistor. Power transistor. Bali, ang ginamit ng transistor is 1. Parehas lang. Parehas yung mga transistor na ginamit niya. C5198. Yan. Apat na C5198 ang ginamit niya. Parehas lang siya. Apat. So, yun. Try natin
So gamitin natin yung buzzer para makita natin kung may leak. Yung speaker kasi siya, nakabit yung speaker niya. Dito kasi sa dalawang to, wala yung speaker niya. Dito meron. So wala naman siyang leakage. Wala naman siyang shorted. May napansin lang ako dito, mga mga parang nag-loose. Kasi kitang kita mo naman eh. Yan o. Tingnan natin ang malapit eh. Yan. Gaya nito. Yan. Mga ano na. Lost connection na siya. Yan. Dito rin. Ito. Lost connection natin. So, ang gagawin natin is hinangin muna natin. Ito, meron pa dito. Hinangin muna natin. Tapos, testing natin kung may mga voltahe siya. Talagay tayo sa DC. Okay. Power on natin. Dito tayo sa ground. Meron 32. So okay yung voltahe natin. May voltahe naman siya. Tingnan natin yung dito sa punta sa preamp. Yan 11.80. Itong isa negative 11.14. So okay lang yan. Okay naman. Itong isa 4.9 volts. So 5 volts lumalabas. So yung voltahe niya good. Good lahat. Gumagana naman. Gumagana naman yung voltahe niya. Ang ito-test natin ngayon yung tinatawag na pinagbabawal na technique.
sa ano lang to, sa mga technician. Ginagawa lang to ng mga technician. Kasi kung hindi ka technician, delikado. Baka makuryente ka. Yung tinatawag na tawag doon, yung iba ang tawag doon ano eh, mahiwagang haplos, pero hindi mo naman siya haplosin. Kakalabitin lang natin ito. So yun, kung maririnig kayong umuugong, ibig sabihin buo yung ano natin, power amp. Kasi itong ugong na ito, audio to eh. Yun. So malamang dito walang problema. Doon yung problema sa preamp board. Doon tayo titingin. Doon tayo maano. So bali, babalik ta rin muli natin at ibabalik na natin to kasi nahinang na rin lang naman natin yung mga ano niya, yung mga loose connection niya. Ibabalik natin yung pagkaka screw niya, tapos doon ulit tayo sa kabila, sa harap. Okay. Kukuhan muna tayo. Testing ng mga voltahe niya. Kung normal ba. Ito yung gamitin natin, yung mga digital. So ito, tornilyo muna natin ito ng ano, mga 4 kasi medyo mabigat ito. Bago natin itornilyo lahat para kung sakaling may kailangan tayo ditong tingnan ulit, eh mabilis lang buksan. Ano kasi ito eh, 10 tornilyo. Nahulog. So ayun, bubuksan ulit natin tong harap. Testing natin siya kung kumpleto yung mga voltahe. Meron siyang 5 volts. $10.89. Meron naman supply. Problema, wala siyang tunog. Siyang tunog.
Testingan natin siya ng USB. Bali, tumunog na siya. Pinatay lang natin yung tugtog kasi baka maano tayo eh. Baka maka-copyright tayo. Yun, okay na. Balik na natin siya. Papalitan lang natin yung mga pindutan, then babalik na natin siya. Yan po, naibalik na natin, napalitan na din natin yung mga pindutan. Ibabalik lang natin sa dati. Bali gumagana na po siya. Hindi lang natin pwedeng